kababayan natin na nagsasanla makatawid lang sa kahirapan at merong ilan napilitan daw isanla ang sarili nilang anak na sanggol. Ang babala ng DSWD, maaring makulong ang sinumang sangkot sa ganitong gawain. Nakatutok si Mariz Umali. Sa paminsan-minsang pamamasada lang ng tricycle binubuhay ni Ramon, di niya tunay na pangalan ng kanyang pamilya. Kaya hindi malaman ni Ramon kung saan kukuha ng pambayad sa klinik nang ipanganak ng kanyang misis ang panlima nilang supling nito lang Enero. Ang tanging nilang naisip na solusyon, isangla ang kapapanganak na sanggol sa halagang 2,000 piso. Kuya, bakit yung sinanla yung anak niyo? Hinihingi nga po sa amin ng center na gano'n-gano'n kasi yung apo yung asawa ko hindi nagpapacheck up po yan sa mga hospital eh. 2,000 nga po, ma'am, lahat-lahat. Oh. Pero sa awa nga po ng Diyos, 250 na lang po na ibigay ko. Mahirap po. Kasi nawala siya sa akin. Lahat po ng anak ko nahalagaan ko. Sa halagang 5,000 piso naman isinangla ni Julia, di rin niya tunay na pangalan ng kanyang pangalawang anak. Nang mamiligro naman ang buhay ng panganay dahil sa sakit. Pinag-ipunan ni Julia ang pantubos sana sa anak, pero nang makumpleto na niya ang pantubos makalipas ang 4 na taon, di na niya mahagilap ang anak, pati ang tiyahing pinagsanglaan nito. Pinuntahan ko na siya. Nung pagpunta nga namin, wala na. Sa ang isip ko nga, kung saan ko siya makikita, kung saan ko siya makahamon. Pero di tulad ni Julia, tila di pa desidido ang mag-asawang Ramon at Nelia kung tutubusin pa ang kanilang sanggol. Kaya sinamahan ko si Nelia na puntahan ang pinagsanglaan ng kanyang supling. Ilang kanto lang mula sa kanyang tinitirhan ang pinagtatrabahuhang parlor na pinagsanglaan niya ng kanyang sanggol. Pinuntahan namin yung salon kung saan nagtatrabaho, yung pinagsanlaan ng sanggol. Pero ayon sa kanya, itinurn over na rin nila yung bata dun sa kanilang barangay dahil hindi na rin daw niya kayang alagaan ito. Ang sanggol kinuha na pala ng DSWD. Sabi ng DSWD, pwedeng managot ang mag-asawang Ramon at Nelia sa pagsasangla sa anak. Kasi yung pagsasanla ng bata is a form of child abuse. So, in violation yon dun sa ating RA 7610 at saka sa ating RA 9208 wherein yung inuusap doon yung anti-trafficking in persons. Pwede naman silang sumailalim sa parental assessment at counseling kung di na talaga kayang buhayin ang sanggol. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.